Isang babaeng CEO ang umuwi upang dumalo sa kasal ng kanyang ama. Mula nang mamatay ang kanyang ina, ang ama ay umibig sa isang babae online. At naghahanda ang CEO na ilipat ang posisyon ng direktor sa kanyang madrasta. Ngunit ang kanilang intimate scene ay nakunan ng isang estranghero. Agad na kumalat ang balitang ito sa mga pahayagan. At nakita ito ng kanyang magiging asawa. Kaya't agad na hinanap ng babae ang CEO. Nakakagulat, sila ay naging magkasamang kwarto sa kolehiyo. Binatikos ng babae ang CEO dahil sa pagwasak sa ibang pamilya. Nabigla ang CEO. Hindi nila alam na ang lalaking iyon ay ama ng CEO. Ngunit hindi naniwala ang babae na ang CEO ay mayamang ama, kaya't pinunit nila ang damit ng CEO. Samantala, ang Pangulo ay naglalaro kasama ang kanyang pamangkin. Ang assistant ay nagdala ng ulat sa pananalapi. Nalaman ng bata na may problema. Napakahusay ng kanyang pagmamaniobra sa computer. May problema ang ulat sa pananalapi ng kumpanya. Agad na pinatansik ng chairman ang kanyang assistant. At pinuri ang kanyang pamangkin. Ngunit hindi niya alam na ang CEO ay inaapi. Bitawan mo ako. Shen Yu. Hoy, mahal. Bumalik na si Tang Min sa bansa. Bukas ng gabi, magdaraos siya ng isang salo-salo para sa akin at sa iyo. Ihahatid ko sa iyo ang posisyon bilang Pangulo. Iyan ay magandang balita. Tumanggap ako ng pagbati mula kay Tang Min. Sobrang saya ko na. Tungkol sa posisyon ng Pangulo. Susubukan kong gumawa ng mabuti. Tatay, tulungan mo ako. Bakit narinig ko ang isang tao na sumisigaw dyan? Walang anuman. Iyan ay tunog mula sa TV. Aha, kaya pala. Sinabi ni Tang Wei, ang prinsesa ng Tang ay kakauwi lang. Ikaw ay isang probinsyana mula sa Bukirin. Ngunit naglakas loob kang magpanggap na prinsesa ng Tang. Sabihin ko sa iyo, ang magiging bunga ng pagnanakaw sa aking mga lalaki. Shen Yu. Tiyak na ikaw ay magsisisi. Magsisisi. Kung ngayon ay hindi ko ituturo sa iyo ang isang aral. Iyon ang aking panghihinayang. Ako ay Prinsesa Tang. Mayroon akong isang anak. Hindi ako ang ikatlong tao. Ayos lang. Kaya't mayroon ka palang anak. Shen Yu, narito ang isang manika. Siguradong nandyan din ang bata. Ibalik mo sa akin. Parang nandyan din ang anak sa labas ng kasal. Ibalik mo ang manika sa akin. Akin iyon. Matigas ka pa rin ba? Malaki ka na. Naglalaro ka pa ba ng manika? Ito ay ginawa ng nanay ko para sa akin. Iyan ang alaala ko. Ibalik mo sa akin yan. Sige, mahalaga sa iyo ang manikang ito. Kung sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak mo, ibalik ko ito sa iyo. Kung hindi, sisirain ko ito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung hindi mo alam, mukhang ayaw mo na rin sa manika na ito. Ano ang balak mo? Magsalita ka na. Nasaan ang bata? Siya ang anak ko. Hindi siya anak sa labas. Siya ay walang sala. Huwag siyang isali dito. Matigas ka pa rin, di ba? Ang bata ay anak mo at asawa ko. Siya ay hindi walang sala. Kung ganoon ay sisirain ko ang manika na ito. Huwag naman. Shen Yu. Sobra ka na. Binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi pagkakataon. Hindi mo ito pinahahalagahan. Ang manika na ito ay naging abo. Napakahalaga. Mabuti pang maging tapat ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bata. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, kakailanganin mong harapin ang napakalaking parusa. Walang mga batang ipinanganak sa labas ng kasal dito. Tanging mga taong may masamang puso lamang. Nanatili ka pang mayabang. Yu. Terra. Hanapin mong mabuti. Hanapin mo sa akin ang batang ito. Kumpanya ng Tang. Nakakainis naman. Buti na lang matalino ako tumakas palabas. Mas masaya sa labas. Ito ang anak ng Chairman Tang. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag kay Shen Yu. Ang batang makulit. Nakita ko kung paano ka tumakbo. Hinahanap ko na sa lahat ng dako. Walang batang natagpuan. Imposible. Tiyak na nandito ang batang iyon. May isang kwarto pa akong hindi natitingnan. Nakalak ang silid na iyon. Kailangan mong sumipa sa pinto. Hindi pwede. Hindi ka makapasok. Sipaan mo ang pinto para sa akin. Tigil. Lumayo ka. Hindi kayo makakapunta doon. Lumabas.
Hayaan mong maghanap. Ibigay mo sa akin ang batang iyon agad. Walang nakita. Maaari na kayong umalis, di ba? Ibigay mo ang batang iyon sa akin agad. Huwag nang sayangin ang lakas. Ako lang ang nandito. Sinasabi ko na nga. Hindi mo kami pinapayagang pumasok sa silid na ito. Kaya pala gusto mong itago ang mga lihim na ito. Sira ulo. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Ang mga gimmick mo, nakita ko na ang marami. Tama yan. Sa mga pelikula, lahat sila ay umaarte tulad mo. Shen Yu, tingnan mo ang manika na iyon. Parang mangkukulam. Sinasumpa ka. Ang galing. Ito ang dahilan kung bakit mo pinahahalagahan ang manika na ito. Kung masusunog ang manika na ito, hindi na ito makakapagbigay ng proteksyon sa iyo. Huwag mong suran ang aking ina. Kaya pala ang sinasamba mong tao ay ang iyong ina. Talagang walang hiya. Siguradong ang iyong ina ay isa ring ikatlong partido. Ganitong klaseng babae, hindi karapat-dapat na narito sa lamin na ito. Wasakin ang lamin na ito para sa akin. Anong gusto mong gawin? Huwag mong galawin ang mga bagay ng nanay ko. Hindi pwede. Sinira ninyo ang lamay. Wala kayong takot sa kaparusahan. Kaparusahan. Ang dapat parusahan ay ikaw, na isang third party tulad mo. Anong karapatan mo para makipaglaban sa asawa ni Shen Yu? Kung nasira ang iyong ina, ay nararapat lang. Nanganak siya ng isang anak tulad mo. Tiyak na hindi siya maganda. Kaya siya namatay ng maaga. Tumahimik ka. Gusto kong makita kung gaano ka kabaliw. Huwag, Pangulo Tang. Hindi ko makita ang binata. Bakit hindi ka pa nanghahanap? Pangulo, huwag kang mag-alala. Maaaring dumating na ang binata sa lumang bahay. Agad pumunta sa lumang bahay. Oo. Shen Yu, basta ibigay mo sa akin ang altar. Saka ko kalilimutan ang mga nangyari ngayon. Sige, kung gusto mong makuha ang altar na ito, kailangan mong lumuhad at sapukin ang sarili mong mukha. Kinikilala mo ang iyong sarili bilang ang ikatlong tao. Anong sinasabi mo? Gawin mo ang sinabi ko. Pupunta ang nanay sa isang napakalayong lugar. Tang Min, huwag masyadong malungkot. Nanay, ayaw kong umalis ka. Sige. Gagawin ko. Ako ang ikatlong tao. Ano ang nararamdaman mo? Nasiyahan ka na ba? Maaari mo bang ibigay sa akin ang altar card? Sige. Papakainin kita. Bitawan mo ako. Hawakan mo siya para sa akin. Papatayin kita. Shen Yu, nakita ko na yung bata. Babalik ko na siya ngayon. Sige. Paano magiging asawa ng Pangulong Tang ang nanay mo? Asawa ng Pangulong Tang, paano siya makakapag-stay sa ganitong lugar? Talagang isang hanggal. Wala akong pakialam kung anong trick ang gamitin mo. Ngunit sasabihin ko sa iyo, tiyak na hindi mo maabot ang tahanan ng mga Tang. Ikaw. Sige. Kung ganito ka ka-determine, uminom ka ng langis ng pangmatagalang ilaw, upang linisin ang iyong mabahong bibig, at para makita ng iyong ina. Ikaw, atali siya. Buksan mo ang kanyang bibig para sa akin. Dumating si Pangulong Tang. Dumating na si Chairman Tang. Shen Yu, dumating na ang asawa mo para protektahan ka. Sino itong bata, La Shen? Nanay. Ano ang ginagawa ninyo sa aking ina? Nanay. Ano?
Bakit ka nandito? Ito sa iyo. Salamat sa iyo. Kumain ka ng candy na ito. Ang pambalot ng candy ay maluwag na nakatali. May puting pulbos sa itaas. Hindi pa ito natutunaw. May gamot na pampatulog ang candy na ito. Gusto niyang saktan ako. Akala mo ba bata ako? May gamot na pampatulog sa candy na ito. Anong sinasabi mo? Hindi ka pwedeng umalis. May mga tao dito na nagbabantay ng mga bata. Ikaw ba ay isang trafficker ng tao? Tatawagan ko ang pulis. Gusto mo akong mahuli? Hindi ganoon kadali. Sige, ikaw ang may kasalanan ng iyong kamatayan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako mag-aalinlangan. Hulihin ninyo ang batang ito para sa akin. Hindi. Ang mga kaibigan na ito ay talagang napakabobo. Pakawalan mo ako. Bakit mayroon ka ng brooch na ito? Shen Yu, ang brooch na ito ay nakita ko na dati. Ito ay pinapag-aari ng chairman ng Tang Corporation. Laging dala ito ng asawa ko. Bakit nasa iyo yan? Sa akin yan. Sa iyo. Ang batang ito. Ikaw at ang iyong ina ay nagtutulungan. Ninakaw ninyo ang mga gamit ng aking asawa, hindi ba? Hindi ko ninakaw. Malinaw na ito ang brooch ng aking asawa. Hindi ko man lang nahawakan. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, sino pa? Bitawan mo ang anak ko. Masamang babae. Ito ang regalo ng lolo ko para sa akin. Hindi ako nagnakaw. Ang lolo mo ay isang magsasaka lang sa baryo. Paano siya magiging konektado sa Tang Corporation? Shen Yu. Wala kang hiya, Tang Min. Isa kang malupit na ina. Itinuturo mo sa anak mo na magnakaw ng gamit ng iba. Shen Yu. Ginagawa mo ito sa akin. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya Tang. Karapat-dapat o hindi. Hindi ikaw ang magpapasya. Hindi ikaw ang magpapasya. Hindi kita basta-basta patatawarin. Tang Min, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng magnanakaw ng aking mga bagay. Ano ang gusto mong gawin? Bitawan si Lashan. Sabihin mo. Ang kamay mong magnanakaw, ito ba? O ito kaya, pakawalan mo na ako, pangit na babae. Sige. Mukhang hindi na pala kailangan ng anak mo ang mga kamay niya. Hindi na niya kailangan ng mga kamay na yan. Anong gagawin mo? Huwag. Ang batang ito, gusto mo bang i-bully ako? Huwag kang mangarap, hawakan mo ito para sa akin. Bitawan mo ang anak ko. Pangulo Tang, ang salo-salo na inihanda mo. Kung hindi ito ma-verify sa loob ng 2 oras, ito ay ililipat sa susunod na customer. Pangulo Tang, nasa harapan ng sasakyan ng Tang Corporation. Mukhang nandyan na si Lashan sa lumang bahay. Kung andyan si Tang Min, kampante na ako. Tara na. Tara, tingnan ang lugar. Oo. Shen Yu. Ang pangbuli mo sa isang bata ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Ikaw, babae, naghahasgats ka bang hamakin ako? Akala mo ba dahil nagkaanak ka, ay maaari ka nang maghari Harrian? Sasabihin ko sa iyo. Hindi pwede. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Paano namatay ang batang ito sa aking mga kamay? Hindi pwedeng malaman ng Pangulo. Nasa iisang lugar kami ng taong ito. Shen Yu, ngayon kailangan kong pumunta sa venue ng gala. Tapos na akong manood. Sasamahan kita sa pagbili ng damit panggala. Huwag na kayong mag-abala. Kaya ko na ang pag-aayos ng aking mga gamit. Lolo ko yun. Iniligtas ako ni Lolo. Anong tunog yun? Ang manok sa TV ay ng itlog na pala. Sumisigaw ito kung saan-saan. Tang Wei, nakapag-ayos na ako, pupunta na ako sa iyo. Sige. Huwag mong galawin ang anak ko. Nanay. Nanay, bumangon ka na. Ipiit niyo ang 2 ito para sa akin. 2 kayong tao. Maghintay kayo ng kamatayan dito para sa akin. Yung bata, dahil sa akin, nasaktan ka at nabilanggo dito. Dahil sa aking pagkalit, napagtitripan ka ng mga masamang tao.
Nanay, nagliliyab ang lugar na iyon. Magsimula na tayo. Mula na tayo. Tara. Nakakandado ang pinto. Anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? Nanay, may paraan ako. Bukas na ang pinto. Tara na. Narinig ko, Pangulo ng Samahan ng mga Kababaihan. Malapit nang ipasa sa bagong asawa ng pinakamayaman. Hindi ko alam kung sino ang may ganitong swerte. Maging presidente ng Samahan ng Kababaihan. At magpakasal sa pinakamayaman. Shen Yu, napakaganda ng bulwagan na ito. Talagang hindi ko pa nakita ang ganitong samahan ng mga kababaihan. Ito ang pinakasikat na samahan ng mga kababaihan sa lungsod ng Luk. Hawak ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga ari-arian. Kung sino man ang makakuha ng sino mang babae mula sa samahang ito, ang kanilang karera ay aabot sa mas mataas na antas. Tahimik ang lahat. Ito ang kasintahan ng Pangulo na si Tang. Siya ay si Shen Yu, ang hindi pa kasal na asawa ng pinakamayaman. Hindi ba siya ang Pangulo ng Samahan ng mga Kababaihan? Oo nga, ako ang bagong nahalal. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ba't ikinulong mo na sila? Sarado ko na ito sa sarili kong kamay. Tiyak na walang magiging problema. Tara na. Talagang matapang ka. Nakatakas ka pa sa ganitong bagay. Ngayon, pumunta ka pa sa salo-salo para makagulo. Talagang gusto mong mamatay. Matay. Salo-salo mo to. Bakit ganon? Ito ba ang inihanda mo? Ikaw. Anong nangyari? Sino yung babae na may kasamang bata? Siya ay isang tao na walang hiya. Na nandito nagpapanggap na mayamang dalaga sa lipunan. Para manloko ng tao. Tang Min. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta ng panggagaya sa Pangulo? Alam mo rin ang magiging resulta ng pag-aaway, di ba? Ganito na lang, humingi ka ng tawad sa akin at sa anak ko. Maaari kong pag-isipan na patawarin ka. Baliw ka na ba sa pag-arte? Kung ganoon. Alam mo ba kung ano ito? Hindi ba ito isang istante lang? Ito ang profession ng mga babae. Bawat pangulo ng Samahan ng Kababaihan ay kailangang dumaan sa pagsusuri ng hula. Tingnan kung ikaw ay karapat-dapat upang magmana ng posisyon bilang pangulo. Ang mga mabubuti, kapag inilagay nila ang kamay sa larawan ay magiging berde. Ibig sabihin ay karapat-dapat siya. Ngunit kung masama, ilalagay ang kamay sa larawan, magkakaroon ng pulang kulay. Ibig sabihin ay hindi siya kwalipikado. At ang posibilidad na lumabas ang pulang kulay ay isa sa 10,000. Gumagawa ng kalokohan. Huwag mong isipin na sa iyong kayabangan. Maaari mo akong maloko. Kung ganoon, handa ka bang subukan ito kahit isang beses? Ano ka ba? Kailangan ko bang subukan? Ikaw ang asawa ng pinakamayaman. Asawa ng chairman, tiyak na ikaw ang susunod na may-ari. Bakit ganoon? Hindi ka ba makapag-suspect? Dahil ba may nagawa kang mali? Ang asawa ng pinakamayaman ay hindi makapag-suspect. Sigurado akong may mali sa loob. Okay lang. Hula ko lang. Ano? Isang sa 10,000 posibilidad. Ngunit nahulog ito kay Shen Yu. Kung ganoon, hindi ba dapat sabihin na ang girlfriend ni Presidente Tang ay gumawa ng maraming masamang bagay? Walang profession na larawan. Pananakot lang yun. Mukhang, kahit gusto kong ibigay sa'yo ang posisyong ito, hindi mo rin naman kaya. Manahimik ka. Huwag ka nang magpanggap dito. Huwag mong isipin na may alam ka na. Magiging miyembro ka ng Women's Union. Sino ang nakakaalam, baka ang painting na ito ay ginagamit mo para manlinlang. Nagawa mong gumawa ng masama pero nagagalit ka dahil nahihiya ka. Eh ano ngayon? Wala akong pakialam kung totoo o peke ang painting na ito. Sa kabila ng lahat, nasira na ito. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ito ay likha ng pinakamagaling na pintor sa mundo. Hindi ito tinatablan ng tubig.
Anong pagmamayabang mo? Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Bakit ganito? Kayamanan ni Toto ng samahan ng kababaihan. Hindi ito mababasa. Mukhang si Shen Yu, hindi na siya pwedeng maging presidente ng samahan ng kababaihan. Kaya ang seremonyang ito ay walang silbi ba? Ano ang sinasabi ninyo? Nakabase lang sa iyong salita. Kung ano ang sabihin mo, iyon na iyon. Baka ang mga kamay ng lahat ay maging pula. Ang iyong mga kamay, kapag inilagay ay tiyak na magiging pula rin. Ganun pala. Susubukan mo ba? Chairman Tang, handa na ang sasakyan. Kailangan kong ipakilala si Tang Min kay Shen Yu. Tara na. Pumapayag ako. Subukan natin. Nakita mo na ang resulta. Ano ang dapat gawin? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo, di ba? Siguradong may ginawa ka na. Shen Yu, maraming tao ang nakatingin sa'yo. Hindi ka ba mabibigo? Ako ang asawa ng Pangulong Tang. Hindi dahil sinabi mo lang. Talo, lumapit ka. Ako. Buhatin mo ako. Binabaril kita sa ulo, siyam pa ang natitira. Ikaw, kayo. Ano ang balak nyo gawin? Sira ulo ka na. Ito ang tanging hula na larawan sa mundo. Hindi kita papayag ang manloko ng tao. Ano ang hinuhulaan ng larawan? Naglalaro ka ng panlilinlang sa lahat. Tingnan nyo ito. Ang hiwa ng larawang ito. May liwanag na 7 kulay ito. Talagang isang hula na larawan. Dumating ang Federasyon ng mga Kababaihan. Sino ang sumire sa hula ng Federasyon ng mga Kababaihan? Itigil mo. Anong nangyayari? Pangulo Tang, lahat ay dahil kay Tang Min. Sinira niya ang hula na larawan. Na nagalit ang lahat sa grupo. Sinira ang hula na larawan. Malinaw na ikaw ang gumawa. Alam kong hindi mo maibabalik ito. Ngunit hindi mo ako maaring sisihin. Higit pa rito, nakikita kong nahihirapan kang alagaan ng mga bata. Kaya gusto kong tulungan ka. Tama nga, ang Propacia, sa mundo ay may isang tanging larawan lamang. Ito ay winasak niya. Ano? Tang Wei, hindi mo na kailangang itago pa. Alam ko na, may isa akong anak na babae. Siguro nagkamali ka ng intindi. Ano ang mali kong naintindihan? Nandito na siya. Hindi, Tang Wei. Alam ko na maraming mga babae ang gustong lumapit sa'yo. Ngunit lahat ng iyon ay dahil sa'yo. Ngunit lahat ng iyon ay dahil sa pera mo. Ako lamang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Sa puso ko, ikaw lamang ang naruroon. Wala akong pakialam sa ibang mga babae. Sige, kaya't ang mga nangyaring ito dati. Papatawarin kita. Ngunit, kailangan mong ayusin ito para sa akin ng maayos. Shen Yu, nagkamali ka ng pagkaintindi. Sinasabi ko na hindi ako nagkakamali. Ang babaeng ito, dinala niya ang batang ito sa pagtanggap at nagdulot ng gulo. Siguro hindi mo alam ang katotohanan. Nagmamalasakit ka lang sa kanya. Ang babaeng ito. Mula pa noong kolehiyo, sira na siya. Maaaring anak ng ibang tao ang batang ito. Talaga, hindi ko alam kung sino ang tatay niya. Talagang wala siyang kahihiyan. Si Tang Min ang aking anak na babae. Ano?
Si Tang Min ay anak na babae ko. Ano? Anak na babae ni Chairman Wei. Si Tang Min ay anak na babae ni Chairman Wei. Imposible. Bakit hindi niya kinuha ang apelyido mo? Si Tang Min ay hindi nagdadala ng apelyido ko. Kinuha niya ang apelyido ng kanyang ina. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Para maprotektahan si Tang Min. Tingnan mo, ito ang larawan ng aking pamilya. Si Tang Min ay prinsesa ng angkan ng Tang. Dapat kayong magdasal. Kung may mangyari kay Tang Mi, patawarin ko kayo. Pangulo Wei. May mata ako pero ako'y bulag. Hindi kita makilala. Tala. Ikaw ay may pusong mapagpatawad. Patawarin mo kami. Palagi akong nagsusumikap na tumulong sa samahan ng mga kababaihan. Ikaw ay miyembro ng samahan ng mga kababaihan. Ngunit ikaw ay walang pakundangan na lumalabag sa batas. Nawala mo na ang dangal ng samahan ng mga kababaihan. Mula ngayon, tatanggalin ka sa samahan ng mga kababaihan. Umalis ka, Prinsesa Tang. Pakiusap, patawarin mo ako. Tang Min, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa iyong pagkatao? Pinamali ko kayo. Patawad po, sige na ba? Tang Min, mabait kayong tao. Maaari niyo ba akong patawarin? Matagal na tayong magkaibigan. Tang Min, tumahimik ka. Sinabi ko na ito ng maraming beses. Ngunit hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Mula sa lumang bahay hanggang sa bulwagan ngayon. Ang mga bagay na ginawa ninyo sa akin. Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Hindi ganun. Akala ko nagbibiro ka. Shen Yu. Kayo ba ay nang-aapi kay Tang Min? Hindi ganun. Pangulo Wei. Nakita mo rin, di ba? Sana'y makatulong ako kay Tang Min. Pero itinulak niya ako. Gusto ni Shen Yu na tulungan ka. Bakit mo siya itinulak pabagsak? Tatay, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Sinabi mo na itinulak kita. Pero bakit ko naman gagawin yun? Gusto ni Tang Min na lumayo ako sa'yo. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Tang Min ay kaibigan ko sa kolehiyo. Kinahiyaan niya ako dahil mahirap ang pamilya ko. Sabi niya, malandi daw ako. Hindi raw ako karapat-dapat sa iyo. Pero mahal na mahal kita. Kayang-kaya kong patunayan. Ayan. Hindi malandi si Shen Yu. Oo, kaya kong patunayan. Tang Min, hindi mo talaga naiintindihan. Bakit mo sinabi na si Shen Yu ay isang prosti? Itinulak ako ni Tang Min. Bakit mo siya itinulak? Sinain niya ako dahil sa mahirap ang pamilya ko. Hindi mo talaga naiintindihan. Huwag kang maniwala kay Shen Yu. Ako at si Shen Yu ay magkaklase sa kolehiyo. Madalas siyang mangloko ng pera mula sa mga lalaki. Nadaya ka niya. Aking anak ka naman. Tang Min, alam kong hindi mo ako gusto mula pa noong nag-aaral tayo. Ngunit hindi mo ako dapat insultuhan ng ganyan. Lulukod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Si Chairman Wei at ako ay may pagmamahal sa isa't isa. Maaari mo ba kaming tulungan? Nagmakaawa ako sa iyo, Shen Yu. Wala kang ginawang mali. Bakit ka lumuhad? Huwag ka nang magpanggap. Anong nangyayari? Wala lang. Ito. Dahil kay Tang Min, aksidente akong nasaktan. Tang Wei. Hindi sinasadya ni Tang Min. Ikaw, Tang Min, nasaktan ka ba, Shen Yu? Tama, Tang Min. Hanggang kailan ka magkakagulo? Lolo, bakit mo sinigawan ang nanay ko? Si Shen Yu ang masama. Lashen, anong kalokohan yan? Kanina, sinaktan ako ng nanay mo. Nakita iyon ng lahat dito. Oo, nakita ko. Sinaktan nga ni Tang Min si Shen Yu. Tatay. Hindi ko akalaing sasaktan mo ako. Pinagbantaan ako ni Shen Yu kanina. Gumawa siya ng gulo sa lumang bahay kahapon. Sinira niya ang altar ng ina ko. Hindi ko siya kailanman mapapatawad. Hindi posible. Hindi ko alam kung nasaan ang lumang bahay mo. Tang Min, talagang hindi ko inasahan na dahil gusto mong paghiwalayin ako at si Tang Min, magsasabi ka ng mga kasinungalingan. Nakuha ko ito. Alam kong ikaw ang pangulo ng Unyon ng Kababaihan. Maaari mong gawin ang lahat. Mahina ako.
Hindi talaga ako maihahambing sa iyo. Sinabi mo na hindi ka pa nakakapunta sa matandang bahay. Kaya ano ito? Shen Yu. Ito ang hako na binili ko para sa iyo. Maraming tao ang bumili ng hako na ito. Hindi nito maipapakita na ako ay nakapunta sa lumang bahay. Ito ang hako na in-order ko para sa iyo. Isa lang ang set na ito. Hindi ito mabibili ng iba. Malinaw na ang ebidensya. Mayroon ka pa bang maitutangi? Tang Wei. Baka aksidente kung nahulog ito. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kayang sirain ang altar ng asawa mo. Mas matanda ang nanay ko sa iyo ng 20 taon. Huwag mo siyang banggitin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na insultuhan ang nanay mo. Ito ay talagang hindi maituturing na ebidensya. Ikaw ang pangulo. Ikaw ay nasa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Ikaw ay may mga matitinding hakbang. Ngunit si Shen Yu ay inosente at mabait. Hindi siya nakaranas ng mga ganitong bagay. Paano siya makakapangbuli sa iyo? Tatay, tama na talagang matanda na ang tatay. Masyado ka nang nahuhumaling. Bakit mo kayang maniwala sa kasinungalingan ni Tang Min? Ako, mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na inosente si Shen Yu. Basta't nandito ako, huwag kayong umasa na mag-aasawa kayo ni Tang Wei. Tang Min, bakit ka nagsasalita ng isang bagay pero iba ang ginagawa mo? Sobrang nabigo mo ako. Isa lang itong tunog, inaakusahan mo ako. Tatay, naloko ka ni Shen Yu. Dapat kang maniwala sa akin. Hindi pa ako naloloko ng sinuman. Ako'y nasa tamang pag-iisip pa. Tang Min, hindi ka karapat-dapat na maging pangulo ng asosasyon. Agad mong ibigay ang posisyon ng pangulo kay Shen Yu. Isipin mo itong isang paghingi ng tawad. Ano? Sinasabi mong ipasa ko ang posisyon ng pangulo sa kanya. Isang babae tulad ni Shen Yu. Kung si Shen Yu ang maging presidente, sisirain niya ang samahan ng kababaihan. Bakit? Ang posisyon ng presidente, kung kaya mo, kaya rin ni Shen Yu. Karapat-dapat si Shen Yu doon. Tang Min, huwag ka nang magalit. Basta makasama lang kita. Masaya na ako. Pwesto ng presidente. Wala akong pakialam. Tingnan mo, si Shen Yu ay isang mabuting tao. Sobrang nadismaya mo ako. Pinilit mo akong gawin iyon. Hindi ako pumapayag. Kailangan mong pumayag. Ang seremonya ng paglilipat ng kapangyarihan sa pagkapangulo ay magsisimula na ngayon. Ang samahan ng kababaihan ay may hawak na isang masaganang pondo. Hindi ko inasahan na ang pangulo ng samahan ay isang walang silbi. Kahit ang pagsusulit ay hindi niya naipasa. Samahan ng kababaihan. May posibilidad na may bankrupt. Tatay, ginagawa mo ang mga bagay na mali. Ito ay nagdudulot lamang ng pagkaubos ng reputasyon ng angka ng Tang. Nanay, kung patuloy kang lalaban sa akin, huwag mong sisihin ako sa kawalang utang na loob. Nagsisimula na ang seremonya ng pagsasalin. Lashen, sumakay ka sa kotse at kunin ang mga papel ko para sa akin. Pangkat ng mga kababaihan, nagsimula na ang seremonya ng pagpasa. Inaanyayahan ng Pangulo at bagong Pangulo. Ilagay ang iyong fingerprint sa kontrata. Tang Wei, o kaya't itigil na natin ito. Pakiramdam ko ay hindi gusto ni Tang Min ito. Baka huwag mo na siyang gawing mahirap. Mabilis, ilagay mo na. Hindi ko pinindot, bumalik ka, gapyusin si Tang Min. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Tatay, bakit mo ako ginaganyan? Nangako ka sa nanay, talagang humihingi ako ng tawad sa iyong ina. Ilang taon ko kayong inalagaan. Sobrang nadismaya mo ako. Ama. At dahil lang sa isang estranghero, ganito mo ako tinatrato. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kung si Shen Yu ang magiging presidente, walang sino man nasusunod sa kanya. Ituloy mo.
Ginoong Tagapangulo, pakisuot ang hako para sa bagong Tagapangulo. Kumpletuhin ang seremonya ng pagsasalin. Talaga namang may talento ka. Maraming mga lalaki ang naloko mo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Shen Yu, sasabihin ko sa iyo, ang posisyon ng presidente ng asosasyon, at ang kayamanan ng iyong ama, akin ang lahat ng yan. Tungkol naman sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan. Ang tenga ko, ako. Shen Yu, bakit ang dami mong dugo? Ginagamit mo pa ang pagkakataong ito para saktan si Shen Yu. Sobra na ang kabaitan ko sa'yo. Doktor, mabilis, mag-bandage ka kay Shen Yu. Kung patuloy ka pang manggugulo kay Shen Yu, si Shen Yu ay isang mabait at mahinahong tao. Siya rin ang magiging stepmother mo. Bakit mo siya nasaktan? Tang Wei, huwag kang magalit. Tadaling naglalagay ng hako si Tang Min sa akin. Kumilos ako, kaya't aksidenteng nahila ni Tang Min ang kanyang kamay. Sa tingin ko, hindi sinasadya ni Tang Min na saktan ako. Huwag mo na siyang tulungan. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Kung hindi sinadya ni Tang Min, bakit ang iyong tainga ay nasugatan ng ganito? Napaloko ka niya. Si Shen Yu ang gumawa, hindi ako. Magtatangkang makipagtalo ka pa ba? Ako. Siya, si Tang Wei. Naisip ko ng mabuti. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ayaw kong magalit ka kay Tang Min dahil sa akin. Pakiramdam ko ay may kasalanan ako. Kanselahin natin ang kasunduan. Shen Yu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Alam mo ba kung anong klaseng babae si Shen Yu? Ang sinasabi niya ay pawang nagpapanggap siya. Ang babae na ito ay isang mandarambong. Niloloko ka niya. Pinadala ko na ang tao para mag-imbestiga. Sa mga nakaraang taon, si Shen Yu ay maraming naloko. Tang Min, alam ko na may galit ka sa akin. Maari mong sabihin sa akin yan. Bakit kailangan mo pang siran ako? Itigil mo na. Matagal ka ng pangulo. Naging matanda ka na. Si Shen Yu ay madaling mabuli. Pero hindi ako madaling maloko. Shen Yu, tara na. Walang sino man ang pwedeng umalis. Sinasabi ko ang mga bagay na ito. Hindi ito walang basehan. May ebidensya ako. Mabuti. Gusto kong makita hanggang kailan ka magwawala, Ama. Nakarating na tayo sa puntong ito, kaya tingnan mo ng mabuti. Lahat ng mga masasamang gawain ni Shen Yu. Lahat ng ebidensya ay nawasak na. Tingnan natin kung paano mo pa ako maipapakita. Tang Min, nang ikaw ay nasa kolehiyo, ilang beses kang gumawa ng peking ebidensya. Ngayon ganyan ka pa rin ba? Talaga akong walang hiya. Ikaw. Talagang nadismaya ako sa'yo. Wala kang kahit anong ebidensya. Gusto mo lang magpahaba ng oras. Gusto mo akong sir-on. Ang mga laro mo ay talagang pangit. Sa palagay mo pagsira ng isang patunay, maaari mo bang itago ang mga masasamang bagay? Mga dokumento na tulad nito. Gusto mo hanggat gusto ko, marami ako. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Tang Wei, tayo na. Dito. Talagang natatakot ako. Tang Min, mukhang, ang kapalaran ng iyong ama at ikaw, ay malapit nang matapos. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na, may isang batang babae na katulad mo. Hindi ko na kailangan. Tapos na ang relasyon natin bilang ama at anak. Ama. Dahil sa isang masamang babae, na gusto mong tapusin ang relasyon natin bilang ama at anak. Kaya huwag kang magsisisi. Hindi ako magsisisi. Shen Yu, hindi ba't gusto mong magpakasal sa akin? Shen Yu, hindi mo ba ako balak pakasalan? Halika rito. Bitawan mo ako.
Yang Zi, Jin Mai, Bai Lu, Shen Yu, anong nangyayari dito? Hindi ko sila kilala, hindi mo sila kilala. Itong magandang babae. Ninakawan mo ako, balak mo bang tumakas, di ba? Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Kahit na maging abo ka na, makikilala pa rin kita, bitawan mo ako. Naiintindihan mo ba ang mali? Si Shen Yu ang aking kasintahan. Magkano ang utang niya sa inyo? Wala silang pagkakamali. Dahil lahat sila ay naloko ni Shen Yu. Sila ay mga biktima. Ano? Liu Wu. Paano ka niloko ni Shen Yu? Ikwento mo ang lahat ng mga taktika niya. Ako at si Shen Yu ay nagmahalan online. Sinabi ni Shen Yu na ako ay matanda na. Kailangan kong alagaan ang aking kalusugan ng mabuti. Bumili pa siya ng mga bitamina para sa akin. Nagbebenta si Shen Yu ng kwintas na jade. Talagang naantig ako. Naglaan ako ng malaking halaga ng pera para makuha ang kwintas na jade. Ngunit tumakas si Shen Yu kasama ang pera. Sa wakas, nalaman ko. Ang layunin ni Shen Yu, para lang lokohin ang pera ko. Ganon din ako. Pareho rin ako. Ganon din ako. Ano? Ang karanasan nila ay pareho lang sa akin. Anong itsura ng kwintas na jade? Ang kwintas ay peke rin. Sabihin mo sa akin, ano ang totoo? Tang Wei, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tapat ako sa iyo. Bakit mo ako Gina ganito? Tang Wei, hindi ko talaga sila kilala. Pinaupahan sila rito ni Tang Min. Tumahimik ka na. Paano ang kwintas? Ano ang balak mong gawin dito? Ang mga taktika ni Shen Yu ay upang gisingin ang awa ng lalaki. Ang kwintas na ito ay isa lamang pekeng kwintas. Ano? Peke, tama na. Si Shen Yu ay isang profesional na manloloko sa online. Maaga na siyang nakipagkasundo sa may-ari ng pawn shop upang samantalahin ang kabutihan ng mga tao. Pero, ang halaga ng pagbili sa kwintas ay napakataas. At ang halagang ito, napunta na rin kay Shen Yu. Tama nga, nang ibenta ay $10. Pero ang presyo na binili ko ay $1 milyon. Mayroon ka bang ibang masasabi? Tang Wei. Mali ako noon. Pero mahal na mahal kita. Ang kapal mo naman. Napakadami mong naloko. Pwede ba, tigilan mo na. Bitawan mo ako. Ipinapahayag ko, ang pagkansela ng kasal kay Shen Yu. Mula ngayon, bawal nang bumalik si Shen Yu sa Beijing. Huwag, bantay. Hindi mo magagawa ito sa akin. Umalis ka na. Hindi mo maaaring kanselahin ang kasal. Ano pa ang gusto mong gawin? Dahil buntis ako. Tang Wei. Nasa tiyan ko ang anak mo. Hindi madaling magkaanak ang mga matatanda. Bakit mo kami ginagamitan ng ganyan? Huwag ka nang magpanggap. Bouncer, ilabas siya. Tumigil ka. May ebidensya ako na nagpapatunay na ako'y buntis. Sige. Hayaan mong makita kung ano ang ebidensya. Kung ito ay peke, ang buhay mo ay mapapahamak. Ito ang ebidensya. Isang ulat na walang kahulugan. Lalo na sa ugali mo. May kakayahan kang gawing peking ulat ito. Gusto mo bang ipasuri ang DNA ko, di ba? Tama nga, nandito rin ang personal kong doktor. Siya ang pinakamahusay na doktor sa Beijing. Kaya niyang gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Sasabihin kong suriin ka niya. Titingnan kung buntis ka nga ba talaga. Sino ang nakakaalam kung may kasunduan kayo ng doktor? Hindi ako pumapayag. Ikaw, sumpa ako sa reputasyon ng sikat na doktor. Nangako ako na hindi ako magsisinungaling. Tang Wei, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Shen Yu, talaga bang buntis ka? Sige na. Pwede ko pong ipacheck sa doktor. Sigurado po akong buntis ako. Buntis nga si Shen Yu. Sabi ng doktor buntis daw ako. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Buntis na talaga ako, pero kailangan ko pa ring mag-ingat. Tang Wei, wala kang pakialam sa akin, pero hindi mo maiwasang mag-alala sa anak mo. Kahit buntis ka nga, pero sigurado ka bang anak siya ng tatay ko?
Ang bata ay anak ni Tang Wei. Doktor. Maaari ba kayong magpa-DNA test? Pagsusuri ng DNA. Ang bata ay dapat na 6 na buwang gulang na. Sige. Maaari kitang patawarin. Pero gusto mong may kasal sa pamilya Tang. Talagang hindi pwede. Hindi pwede. Ang pamilya Tang, kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag, sisirain ko ang Tang Corporation. Matagal nang nakatayo ang Tang Corporation. Hindi mapapabagsak ang Tang Corporation. Tatawagan ko na ang mga reporter. Ang chairman ng Tang Corporation, pinipilit ang mga batang babae na magbuntis. Kung may palabas ito sa internet, ang mga share ng Tang Corporation ay babagsak ng malaki. Hindi naman bobo ang mga reporter. Hindi ka nila paniniwalaan. Kung may video evidence ako sa phone ko, magiging malaking balita kaya ito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tang Min, masyado ka pang bata. Sa aking sinapupunan ay ang anak ng pamilya Tang, ang tagapagmana sa hinaharap. Hindi mo ako maihahambing. Gusto mo bang kunin ang yaman ng pamilyang Tang? Ano ngayon? Walang tagapagmana ang pamilyang Tang. Ngunit ang sanggol sa aking tiyan ay magiging bagong pangulo. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi sa akin ang kayamanan ng Tang Corporation, maari kong ibahagi sa iyo ang isang bahagi. Kung hindi, gagawin kong ikaw at ang batang ito na mamatay sa gutom sa kalye. Nagsalita ka na ba ng sapat? Tang Wei. Para sa isang estranghero ka lang naman. Bakit mo kami pinapahiya? Umalis ka na. Hindi ko anak yung bata. Tang Wei, ano ang ibig mong sabihin? Alam kong galit na galit ka. Calm down ka. Hindi magiging masaya ang bata kapag narinig yun. Tatay, alam kong galit ka. Niloko ka ni Shen Yu. Pero buntis siya. Bata ang walang kasalanan. Hintayin mong isilang ito. Maari tayong alagaan ang bata. Tama yan. Hindi ko makain ng laman ng tigre. Hindi ka dapat ganyan kitigas. Manahimik ka nga. Mabuti ang kalagayan ng katawan ko. Pero pagkatapos kong manganak kay Tang Min, nagpa-opera ako ng sterilization. Noong panahong iyon, para hindi na kailangang tiisin ni Nanay Tang Min ang sakit ng panganganak. Paano mo nagawang mabuntis ng anak ko? Sabihin mo, kanino itong bata? Anak mo ito. Nagsisinungaling ka pa rin, kahit na nagpa-sterilize ka. Hindi naman iyon 100% garantisado. Sigurado akong ang bata sa tiyan ko ay sa iyo. Walang silbi ang aking taunang pagsusuri sa kalusugan. Lampas na ako sa 50 taong gulang. Nagpa-sterilize na ako. Bukod dito, hindi na gumagana ang tamod. Hindi kita maaring ipagbuntis. Buntis. Kanino ba talaga ang batang ito? Sa iyo ito. O sa iyo. Ang bata sa tiyan ni Shen Yu. Hindi maaaring sa akin. Hindi tugma ang oras. Ganoon din ako. Mula nang mawala siya, hindi ko pa siya nakita kahit kailan. Shen Yu, ikaw ay talagang matapang. Gusto mo bang sisihin ang tatay ko? Bumuo ng depensa. Siyasatin kung sino ang nakipag-ugnay kay Shen Yu kamakailan. Dapat nating matukoy ang traidor. Oo. Ngayon kailangan nating muling kalkulahin lahat ng ginawa mo sa akin. Nais ko sanang ibigay sa iyo ang posisyon ng Pangulo, ngunit napakamataas ng iyong pagtingin sa sarili. At walang utang na loob, hindi ka karapat-dapat sa posisyon ng Pangulo. Sinira ko ang pagkakataong makapasok sa langit. Tang Min. Nagkamali ako. Maaari mo ba akong patawarin? Pakiusap ko sa iyo, ngayon, nagsisisi ka na. Huli na. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang may gawa ng mga masasamang bunga, at ikaw din ang magbabayad ng kapalit nito. Tang Min. Magkaklase tayo noon sa universidad. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagmakaawa ako sa iyo, kaibigan sa kolehiyo. Talagang wala kang hiya. Naalala mo ba kung paano mo ako inapi? Noong taglamig, binuhusan mo ako ng tubig. Isinara mo ako sa banyo. Ninakaw mo ang aking thesis. Shen Yu. Ngunit ang ginawa mo sa akin, kailangan mong magbayad. Tang Min. At ito rin, lahat ito dahil hindi naniwala ang tatay sa iyo. Naloko ako ng babaeng ito.
Tang Min, alam kong mali ako. Suntukin mo ako para mabawasan ang galit mo. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangang gumalaw. Kaya ko nang ayusin ito. Mali ako. Nag-aarteng kawawa ka. Gusto mo pa ring maging pangulo, di ba? Hindi ko kailangan maging presidente. Pakiusap lang, patawarin mo ako. Huwag mo sana akong paalisin sa Beijing. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Managot ka sa mga ginawa mo. Gusto mong mabuhay sa Beijing. Sige. Ang painting na ito na may propaganda ay nagkakahalaga ng $2 billion. Nasira mo ito, kaya kailangan mong bayaran ito, $2 bilyong. Saan ako makakakuha ng $2 bilyong? Tang Min, napakayaman ng pamilyang Tang. Hindi mo dapat ipag-alala ang halagang ito. Akala mo ba ang pera ng pamilyang Tang ay parang hangin na dumaan? Napakamatalino mo. Marami kang kinikita. Ang perang kinuha mo mula sa aking ama ay hindi maliit, $2 bilyong na ito. Hindi ka dapat magkulang ng kahit isang sentimos. Lahat ay kasalanan ko. Dahil hindi ko nakilala ang taong may talento. Patawarin mo na ako. Huwag mo akong tignan. Wala akong gaanong pera. Hindi ko kayang pahiramin ng pera ang isang taong tulad mo. Hindi ninyo ako tinulungan noong kailangan ko kayo. Sa mga nakalipas na taon, marami na kayong nakuhang pakinabang. Mukhang sumusunod sila sa iyo. Alam ko na kung anong klaseng tao ka. Kung wala nang ibang bagay, uuna na kami, huminto ka. Gusto mo bang umalis? Hindi pwede. Tang Min, nagkamali ako. Lahat ay dahil pinilit ako ni Shen Yu. Kayo lang ay nakikinig kay Shen Yu. Halos nasaktan mo ako at ang aking anak. Ngayon lang kayo nagsisisi. Huli na. Buwis, paalisin sila sa Beijing. Walang kumpanyang dapat kumuha sa kanila. Huwag naman. Pakiusap, patawarin niyo kami. Huwag naman. Shen Yu. May naiisip ka bang paraan para makabayad? Kung hindi ka makabayad, kailangan mong mabuhay sa bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pero bago mangyari iyon, dapat nating maingat na kalkulahin. Tungkol sa pagkahiya mo sa akin sa dating bahay. Nanay, nandito na po ako. May utang pa rin sa akin ng babaeng ito ng 9 na ulo. Tutulungan kita sa paghihiganti. Ano, magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Natatakot ka na ba? Pero huli na. Tama, siya ang anak ko. Kailangan mong bumayaran kay Lasha ng maayos. Ang masamang babae, sasaluhin kita. Itong batang ito, malakas ka rin. Magaling si Lashan. Talagang kahanga-hanga ang dalaw na ito. Ang ganitong babae ay dapat talagang sapantahin. Niloko mo ang lolo ko. Sampung sapat na. Nasiyahan ka na ba? Siyempre, nasiyahan na ako. Nabayaran mo na ang utang ni Lashan. Ngayon, oras na para sa utang ng nanay ko. Dalhin mo ang mga gamit dito.